for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Yes, Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong salita ngayong gabing ito. Nawa, itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God, na ikaw lang ang mangusap at ikaw lang po ang aming mapapurihan ngayong gabing ito. At ngayong gabing ito, Lord God, ibukas mo ang aming isip, ang aming puso. Lord, maraming salamat, Lord, at ang Holy Spirit ang gumabay sa akin ngayong gabing ito na siya ang magbigay ng lahat para sa kalulugod ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito. Maraming salamat, Lord God. Ito ay dinadalangin ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord God. So, naalala, kung mapapansin po natin, dito po sa Ephesians 4:4-6, ito po ay ang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya na magkaroon ng pagkakaisa. Ito po ay konektado sa 4:1-3, na sa 3 yun yung nagbubuklod sa pagkakaisa sa 4-6. Dahil ipinakita sa 4-6 na kung paano tayo magkakaisa. At ito po ay binigyan niya ng oneness. Lahat ay may one. Ang sabi doon, one body, one spirit, one glorious hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God Father. So, 7 po yun. Ang ibig kong sabihin, ang 7 yun ang perfect number ng Panginoon. Na para na ito ay dapat natin pagsama-samahin para magkaroon ng pagkakaisa sa atin. So, ang topic ko ngayon ay ang pagkakaisa. Tinagalog ko po kasi nahihirapan po talaga ako sa English. Kaya tinagalog ko ang aking ngayon. At ang sabi doon, ang topic ko yun nga. Tapos ang aking team, ang tema ko, one God, one faith, and one family. Na dapat sa ating sa church ay mayroon ito. Hindi po ba? At ang aking transitional statement, kung ano-ano ang 7 reason para tayo magkaisa. Pagkakaisa. Kung ano-ano ito. Yun po ang ipaliliwanag natin sa ating topic ngayong gabing ito. So, ang una po nating points ay ang one body. Iisang katawan. Sabi po, dahil sa binanggit ni Pablo nga, ang isa ng 7 beses, dahil ang 7 ay perfect or kumpletong bilang ng Panginoon. Sa tao, ang kailangan natin magkaroon ng isang katawan. Ang katawan, kailangan isa. Kasi wala naman sigurong 2 katawan dito, pero maraming bahagi. Ang katawan ng Panginoon, bago tayo mapabilang sa katawan ng Panginoon, kailangan muna natin ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Kailangan muna natin tanggapin ng ating Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. At tayo, ang katawan din natin, ang templo. Siya ang templo ng Panginoon sa atin. Tayo ang church na binubuo na kailangan, sabi niya, is kailangan magkaisa tayo sa iisang katawan. Simula nang tayo ay nagpasakop, isinurrender natin ang ating sarili sa Panginoon, tayo ay may karapatan na mapabilang sa katawan ng Panginoon, ng Panginoong Hesus. Tayo ang katawan na binubuo ng simbahan, ng sambahang ito. Tayo ang katawan na kagaya ng katawan, marami ring mga parte. Sa simbahan na ito, marami ring mga parte. Kaya, ang
sabi doon, pero may iisang ulo, at iyon ay ang ating Panginoong Hesus. Siya lang ang nag-iisa. Tayo ay nag-iisa rin katawan. Yan. Na nagkasama-sama, sama-samang katawan sa iisang katawan ng ating Panginoon. Na ang ating mga ministry, meron tayo, mahirap naman kasi ang katawan ay iisa lang ang parte. Meron bang katawan na puro mata lang? Siyempre, wala. Siyempre, kailangan iba-iba. Kagaya sa simbahan na may iba-ibang parte, meron siyang sa ministry, may mga na-preacher, iba-iba, may ushering. So, kailangan ay may pagkakaisa. Ibig sabihin, pagka nagkaisa, may humbleness na nangyayari, may gentleness na bubunga. Yeah. Ang sabi ay isang katawan, ang lahat ng tunay na Kristiyano ay pinag-isa, kaisa o pinagsama-sama sa iisang katawan ni Kristo. Ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Ha? At ang sabi sa Efeso 2:15 hanggang 16, ang sabi doon, ang pader na giniba niya ay ang kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Kailangan may pagkakasundo. At ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Winakasalan niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Yung pagkakapako, ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, nung tayo ay tinanggap natin siya. Diba? Pagkapako niya sa krus, tayo, yung nag-repent tayo ay isinama na niya. Wala nang alitan, wala nang kailangan. Yun ang pagkakaisa na gusto ng Panginoon sa atin, ang pagbuklod-buklorin tayo. Dahil winakasalan niya ang alitan at pinagbuklod na tayo. Di po ba? At ang sabi sa Korinto 12:12, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Sabi, ang katawan maraming bahagi, kagaya ng church na maraming bahagi, dahil tayo ay ang temple of God. Ang ating katawan, kaya kailangan po tayo ay lumakad like Christ. At ang pagiging humble ng Panginoon, kailangan nating lakaran. At ang sabi, pag may isang katawan, meron ding isang espiritu. Kailangan, ang tinatawag na isang espiritu dito ay ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, alam naman po natin kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Siya nag-guide sa atin sa tamang daan, sa tamang landas. At kailangan tayo magkaroon ng isang espiritu. Siguro po, dito, merong ibang espiritu, pero yun ay hindi na natin dapat lakaran. Dahil tayo, mga bago ay binago na ng Panginoon. Tayo ay binago na. Iniwan na natin ang ating mga dating gawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya tayo na ngayon ay mayroong iisang espiritu. Mayroong banal na espiritu, anuman ang pagtingin natin sa mga espiritual na kaloob na ito, lahat ng Kristiyano ay iisa ang espiritu. Kung tayo po ay true Christian, meron tayong isang espiritu. Wala na po yung ating anger na spirit, kasi spirit din po yan. Mga spirit na hindi naman dapat nating magkaroon dahil pagka yan ang magkakawatak-watak ng isang Kristiyano. Ang maling espiritu na hindi bunga ng Holy Spirit. Ang pagmamataas, yan po ay hindi natin dapat ilagay sa isang sambahan. Dapat ang isang church walang pagkakaiwa-hiwalay, walang
atin. May grupo ng chismosa, may grupo ng naninira dito, ito na, at meron din iba-ibang klaseng grupo. May nakita lang na isa, ay, sana ako meron din yan. Ha? Wala po dapat noon. Dahil tayo ay may iisang espiritu, ang humbleness, gentleness, pagtitiis. Siyempre, pagmamahal sa kapwa. Kasi pag meron kung tayo ay kasapi sa iisang katawan, pagka may nasaktan or naging may ibang ugali, siyempre apektado dapat tayo kung tayo ay true Christian. Dapat wala tayong ganong pag-uugali dito. Kaya, yun nga sa wakas, ang tunay na Kristiyano lamang ang maaaring mag-angkin. At tayo ay magkakaroon ng pag-asa. Ang pag-asa natin, sabing ganon, ang angkin ng isang pag-asa ng pagbabahagi ng kalulatian ni Kristo magpakailanman. Ito ang batayan ng ating pagkakaisa. Siguro naman na ang ating namang katawan may espiritu, di ba? Huwag na lang kaibang espiritu, ganyan. Kailangan lumakad tayo dahil tayo ay Kristiyano. Pagka-Kristiyano, wala na yun. Wala na, nabago na tayo. Iniwan na natin ang ating mga maling gawa. At ngayon, ang pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi ang sabi doon, sa pag-asa ng sa 4, di ba? Sapagkat isang katawan lamang tayo na may isang banal na espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinibigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Ang pag-asang ito, dahil ang Panginoon, pag tayo ay sumunod sa Kanya at nalaman natin ang Kanyang kautusan, kailangan tayong magano ng gospel, siyempre gospel of God. Kailangan din natin magsaliksik. Kasi kung wala tayong kaalaman, paano natin malalaman? Paano natin mapagtatagumpayan ang sinasabi ng ating Panginoon? Kailangan ang Bible ay lagi natin, araw-araw tayong lumalago. Araw-araw, dahil yan ang magpapatransform sa atin. Araw-araw tayong babaguhin yan. Kaya yung pagpapakumbaba na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat nating malakaran. Dahil tayo ay naglalakad sa one Spirit at one God. At iyon ay ating Panginoong Jesucristo. At yun nga, kailangan ang pag-asa. Kasi ang Panginoon, lagi naman tayo binibigyan ng pag-asa sa lahat. Basta tayo ay maging tapat sa Kanya. At kailangan tayo ay maniwala. At kailangan yung trust natin sa Panginoon. Laging tuwing tayo ay magkakaroon kahit anong pagsubok, kahit anong ginagawa natin sa huli nun, di ba? Pag-asa. Ang pag-unlad, tayo ay victorious. At iyon ay makakamtan natin in the future. Dahil tayo ay lumalakad pa tayo ngayon sa ating pananampalataya sa Panginoon na dapat hindi tayo matitisod, hindi tayo hihinto, tayo'y magpatuloy sa Kanya. So, yung ang pag-asa natin, marami pag-asang binibigay ang ating Panginoon sa tuwing tayo nanghihina. Sabi niya, palalakasin ko kayo. Kung tayo ay nag-aalala, isa na rin po ako doon. Pero, ang sabi ko, si Lord ang nandyan. Si Lord ang sumasa akin. Ang pag-aalala ay dala lang ng hibang Espiritu. So, kahit po anong mangyari kung tayo ay lalakad sa walk by the Spirit, tayo po ay magkakaroon ng pag-asa dahil ang banal na Espiritu ang magka-guide sa atin patungo sa tamang daan. Ano na po sa pag-asa ng ang Espiritu ay masiglang kumikilos sa loob natin patungo sa layuning dalhin tayo sa katuparan ng pag-asa. Pag puno-puno tayo ng pag-asa, pag puno-puno tayo ng pag-share ng Word of God, tuwang-tuwa rin sa atin ang banal na Espiritu.
At sa isang church na medyo nagkakaroon ng problema, huwag po tayong mag-alala. Dahil kung tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, ang pag-asa na mabago at gumanda ang takbo ng sa pagkakaisa, na dapat wala na lang yung pataasan ng pride. So, kailangan bumaba. Kung ano ang makabubuti, yun lang ang dapat gawin. Huwag na po tayong mag-anuhan na ako maraming alam, ako ang ganito. So, hindi na po dapat yun. Kailangan kung tayo lalakad sa Panginoong Hesukristo, wala tayong ganyang kaisipan. Ang pag-asa natin sa lahat na mababago tayo to transform us. At yung dila natin, huwag po natin masyadong, bantayan po natin. Kasi kadalasan yan nakakasakit. Ang sabi nga, ang ipinapasok sa bibig, hindi yun ang nakarurumi sa atin kung hindi ang lumalabas. Tama po, pagkakaisa ng isang church, kailangan ng isang katawan, dahil tayo ang katawan na pinagbuklod sa katawan ng ating Panginoon, at ang sumunod ay ang lumakad tayo sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, nalalaman niyan ang ating puso. Dahil ang Panginoon, sabi sa Ezekiel, ang ating pusong bato ay pinalitan niya na ng pusong laman. So, yun na po. At ang pang-apat, may one Lord tayo, may iisang Panginoon. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. May isa tayong Panginoong Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Siya ang ulo ng katawan. Siya ang ulo natin. Dahil siya ang mas mataas, siya ang sovereign. Tayo ay susunod sa Kanya. At sa kautusan niya, kailangan marami din tayong baon. Marami din tayong nalalaman. Kasi may ko sa kanina po may example ako na may nakasakay ako sa bus. Tourist siya dito, umupo siya dun sa may pangmatanda. Dahil wala siyang alam, sumakay yung matanda, tinalakan siya ng tinalakan. So wala siyang alam, sabi ko, nakatingin lang siya pero tumayo siya. Kaya sabi ko, dito ka na, kasi sa elder yan, sa mga matatanda. Sabi niya, salamat, sabi niya, kasi hindi, yan nga. Kaya kailangan, para hindi tayo maliliko, hindi tayo magkakamali sa salita ng Panginoon, alam natin kung ano ang ating gagawin. Kailangan may alam tayo araw-araw para alam natin kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Para ang pagkakaisa sa atin, ang pagkakaisang gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun lahat ay pinagtagumpayan na niya na siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo ng dahil sa atin. Dahil kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. At ang sabi, siya ang ulo ng katawan ng iglesia. Tayo po ang iglesia. Tayo ang katawan. Hindi po yung iglesia na may nagsasabing sila lang ang maliligtas. Wala pong naliligtas sa religiyon. Ang iglesia tinutukoy dito ay ang simbahan ng Panginoong Jesus, diba? Na siya ang ating tagapagligtas. Sabi sa Gawa 2:36, kaya dapat talagang malaman ng lahat na sa slice na itong si Jesus na ipinako niya sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Dahil ang Panginoong Jesus, siya ay 100% na tao, siya ay 100% na Diyos. Diba? Ang unang, napansin niyo po ba ang pagkakasulat ni Pablo sa passage na ito? Nauna ang Espiritu Santo. Sinundan ng Diyos Anak at sa huli niyan ay ang Diyos Ama. The True God na nagkakaisa.
Kaya kailangan magkaisa rin ang kanyang iglesia, ang mananampalataya. So, sabi sa Gawa 6:31, sumagot sila, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong sambayanan, ang iyong pamilya. Pero, dito po, ang sabi, sasampalataya ka, maliligtas ang iyong sambayanan. Pero paano kung hindi mo pa isinishare ang salita ng Panginoon sa iyong sambayanan at hindi pa sila tumanggap? Sila ba ay maliligtas? Sila ba ay mapapabilang sa katawan ng Panginoon? Siyempre hindi, kailangan natin may gawin. Kailangan natin may gawin. Kaya kailangan i-share natin ang Word of God, ang Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon. At ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia. Kaya siya ang ulo natin. At ang sabi sa panglima, ang sabi kasi doon sa ang sabi, iisa ang Panginoon natin at isang pananampalataya. Kung meron tayong isang Panginoon, kailangan may isa rin tayong pananampalataya. Sa isang pamilya, kailangan, ang team ko nga, di ba, meron tayong isang Diyos, isang pananampalataya at isang pamilya. At ang pamilya ay etong ating sambahan. Pareho din ang pamilya natin naman sa Pinas, meron din yan dapat na sinusunod at nananampalataya at meron din silang pagsasama-sama at yung pag-iisa pang unity sa atin ay mahalaga. Walang awayan, walang sakit ng ulo, walang nai-stress. Ang buhay magaan pagka tayo ay magkakasama at nagkakaisa. At ang sabi, may isang Diyos. Yung Lord dito, one Lord is Jesus Christ. At may isang pananampalataya. Ang isang pananampalataya, sabi, may isang pananampalataya, lahat ng Kristiyano ay kailangan may iisang pananampalataya na tayo ay kasapi ni Kristo. Ang pananampalataya na, sabi nga, di ba, kahit gabutin lang ng buto ng mustasa ang ating pananampalataya. Ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, kailangan nagtitiwala tayo sa Panginoon, sa ating. Dahil yan ang makapag-iligtas sa atin, na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Sa ating Panginoon, tanggapin natin siya ng buo. At yun na nga po. At kailangan may isa rin tayong bautismo. So, ngayon po, ang bautismo, ang ginagawa sa bautismo ay ganito. Sabi ganon, naglilipat sa atin mula sa lumang pagkatao at tayo ay nabuhay sa tatlong persona ng Diyos. Pag po tayo binautismohan, ano po ba yung bautismo? Bautismo sa tubig at bautismo sa banal na sa Holy Spirit. Dahil siya ang nagtatatak sa atin pag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Tayo ay kanyang sinesenyuhan na tayo napabilang sa anak niya. At yun po. Sa bautismo naman sa tubig, salamat po. At ang bautismo po sa dagat, di ba? Nung tayo nagpabautismo sa dagat, anong sabi doon? Kailangan tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo, magbabago tayo ng paniniwala. Kailangan bukal sa puso natin ang bautismo na yan. Dahil ang pagbabautismo, sabi nga, tayo ay patay sa paniniwala natin dati. Pag tayo nagpabautismo, iyan ay magpapabuhay sa atin. Kaya nga, di ba nilulubog tayo sa tubig?
Dahil patay tayo sa mananampalataya, kailangan magsisi na tayo. Lulubog tayo sa tubig. Pagka ayaw pa rin magsisi, tagalan na lang natin ang paglubog sa tubig. Joke lang po. Baka mamaya gawin nyo yun sa magbabautismo. Yun, tapos tsaka ngayon siya. Kasi yung kasalanan natin, inilibing natin. Tapos, babang tayo, itataas tayo, at tayo ay binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa tatlong persona na iisang Diyos. Wala pong nagbautismo sa pangalan lang ni Jesus. Wala pong dapat po sama-sama yan. May pagkakaisa sa atin yan. Ang bautismo, sabi sa Mateo 28:19, ito, patungo tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So yun po yung Great Commission, patungo tayo kay Kristo. Kailangan ating ipalaganap ang salita ng Panginoon at sila ay bautismuhan natin sa tatlong persona. Yun po ang sinasabi rito ng pagbabautismo para tayo ay lumago sa ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay lumago. Dahil tayo ay magdadala ng mga kaluluwa dito sa bahay-sambahan. Sabi sa Galatia, sapagkat binautismuhan kayo sa pakipag-isa ninyo kay Kristo at nabuhay kayong katulad niya. Ano po bang katulad niya? Kailangan lumakad tayo like Christ. Naalala niyo po yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon, ng hugasan niya yung mga paa ng kanyang disipulo. Yun po, si Jesus Christ ang pinakadakilang example ng yung humbleness, humility, na dapat nating tularan. Kasi pag yun ang nangyari sa atin, wala nang away, wala nang gulo. Kasi lahat, kahit hindi importante kung ikaw o ako ang may kasalanan. Kung hindi magkaroon ng pagkakaisa sa ating puso, isip, at ang pagmamahal sa ating kapwa. Kasi kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin gagawing masaktan siya. Diba? Kahit ito man lang yung salita natin ang nakasakit, o kahit ito man ay physical na nasaktan natin, na dapat magpaka-humble tayo. At pasensya na po, parang hindi ko pumakita yung gentleness. Kasi minsan pag ako nag-chat-chat, akala nila galit ako. Akala nila nakikipag-ano ako. No? Kailangan yung pagsasalita, gentleness. Nasanay na po ako kasi kami ni Sister Beth. Palakasan ng pag-ano doon sa nakasanayan ko na ata na pagka na kami nagdadasal, ang lakas ng aming mga bibig. Kaya yung gentleness ng pagsasalita, di ba? Nawawala sa akin, pero hindi po ako galit, ha? Wala pong galit sa puso ko. Kaya lang minsan, meron akong dapat i-give up dahil meron akong priority na gusto kong gawin sa buhay ko. At iyon ay kinukonsulta ko muna sa Panginoon kung ano kailangan. Kung ang Panginoon ang mangusap sa iyo, kailangan ito ay panindigan mo kahit gustong-gusto mo gawin yon. Panindigan mo. Pagka tayo ay kinausap ng Panginoon. So yung pagbabautismo, sabi sa Romans 6:3, tungo sa kamatayan ni Kristo. Ito yung sa Romans 6:3. Hindi nyo ba alam na noong binautismohan tayo kay Jesus Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Nung binautismuhan tayo, diba? Dahil tayo ay dating patay na eh. Nung nabuhay si Jesucristo, doon na ang pag-asa natin at ang kaligtasan natin ay nabuhay na muli.